Gikan sa buhatan sa City Mayor's Office, ilaw sa lokal nga panggamhanan sa syudad sa Panabo. Maghatod kaninyo sa mga balita sa kalambuan, katikaran o serbisyo publiko sa sulod o gawas sa syudad sa Panabo. Mga impormasyon nga nakutlo o gihatod sa kinatibuk ang puwersa sa Panabo City Information Office. Anian na ang Infonet Balita! Mainitong pagtimbaya alang sa itong mga higala ug mga ka-Infonet. Ako, si Eric Etis sa Panabo City Information Office ug kuyog ang mga information networkers among ihatod ang mga balita. Ug sa atong mga ka-Infonet, idalit namo ang The Infonet Balita 13th Araw ng Panabo Special Coverage. Kita nagsibya sa City Information Office nga nahimutang sa sentro sa lokal nga panggamhanan sa syudad sa Panabo, ang Panabo City Hall sa sulod sa probinsya sa Davao del Norte. Ug ania na ang mga balita. Uluhang tudling. 13th Araw ng Panabo, formal nang gisugdan. Lumba sa mga bangka, gipahigayon sa kadagatan. Job fair, gidugok. Ug Firefighters Combat Challenge alang sa mga barangay, gipahigayon. Atangi sa Infonet Balita. Katawhan miduyog sa formal nga pag-abri sa ika-13 nga araw ng Panabo. Aniya ang akong report. Pamilya ligunon aron lungsod magmalambuon, panabowans padayon sa pag-uswag. Kini ang tema sa pagsaulog sa ika-13 nga araw ng Panabo nga gisugdan sa usa ka parada. O karon makita nato sa likod nga bahin karon ang mao ang Citizens Parade nga ginangkuban sa nagadayang publiko o pribado nga sektor diri sa syudad sa Panabo. Ang Citizens Parade moagi sa mga dagkong kadalanan sa syudad sa Panabo aron sa pagmantala nga opisyal na nga nagsugod ang pagsaulog sa ika-13 nga araw ng Panabo. Atong mga empleyado, kinahanglan gyud mo apil og Citizens Parade to show their support and of course their the celebration that we are about to hold, which is the 13th araw ng Panabo. Kinahanglan kitang empleyado mag-una sa pagpahibalo sa publiko nga aduna kitay dakong celebration karong March 31. Ang opening mao kining unang activity nato ang Citizens Parade. Isa-misa salmot kay tungod na mo nga makaparticipate sa mga aktibidades. Then, para sa ma-advertise ang amo ang product nga we're in, katong wala pa nakahibalo, so makahibalo na sila nga nada ay sitos. Pero actually, no na gyud ang sitos. Midiretso ang mga sumasalmot sa ARF Gym, diin gipahitabo ang opening program. Ug gipahigayon ang ecumenical mass, diin nagkatapok ang katawhan kauban ng mga opisyalis alang sa hiniusang pag-ampo ug pasalamat sa mga grasyang nangabot sa syudad. Kay di ta uswag, dili ta mutubo, hangtod nga ang kuno nato nga ako responsable sa akong kaugalingon. Sahon paglig-on sa pamilya, magsugod sa paglig-on sa matag tao, sulod sa pamilya, o kini sa kanunay angay natong tanawon. Gipadayag usab sa mga representante sa mga nagkalain-laing relihiyosong pundok ang mga pag-ampo alang sa kalambuan sa syudad, kaayuhan sa katawhan ug sa malampuson nga pagsaulog sa araw ng Panabo. Pinagis sa mga tao na ipagibutang diya sa nagkadahiyang mga posisyon. O ang Panginoon ng sanglibutan at ng sangkatauhan, nilikha po kami mula sa isang pares ng lalaki at babae at ginawang napakaraming mga bansa, pamayanan at mga tribo, hindi upang magkawatak-watak at mag-away-away, kundi upang mga kilala at isa't isa. Patuloy niyo pong gawing mapayapa at matagumpay ang pagkakansanan at pagkakabukling-buklod namin sa kabila ng pagkakaiba-ibaan ng aming mga pananampalataya. Nakita man namo ang kauswagan o kalambuan sa syudad sa Panabo, ang among pangamuyo na gilibudugan pagayod. Lapo sa tanan, ang kauswagan niyatong mga
mayukmo yan itong mga walay lahot ng mga tao. Noon tama kabaton po sila o kalipay o kaharuhay silang kinabuhi. Kung makita po kini sa mga kadakuan, bisan pa sa among syudad sa Panabo, ang tanan na kadumalan din. Dini sa syudad sa Panabo, Lord, kami, Lord, na himong magmuswagong Ginoo, o bisan pa man, O Lord, bisan pa man, O Lord, bisan nga tagaan mo kami o kining Ginoo, Lord, na kalipay sa among kinabuhi, Ginoo. Salamat Ginoo ay presensya bagay magkahari ini nga ang kalipay ang kalinaw mag-ahari ini ang mga sinadugad. Salamat Ginoo among i-declare ang kadaugan o karampusan ini ang celebration ika 13 katuig sa among pagkatun. Salamat na kanimo. Simpleng programa apan mabulukon ang pag-abri sa araw ng Panabo. Gisalmutan kini sa mga opisyales sa lokal nga panggamhanan ug sa mga bisita gikan sa probinsya sa Davao del Norte. By virtue of the authority and the district, I now officially declare the 13th Araw ng Panabo Celebration open. Managlahi nga mga sayaw ang gipasundayag sa mga mananayaw gikan sa mga tulunghaan nga Davao del Norte State College, Northlink Technological College ug Panabo National High School. Kining atong gibuhat nga selebrasyon usa kini ka pagpukaw sa inyong balatian nga ang atong syudad gikan pagka himugso nini anin niadilanto na gyud kay sa akong paglingkod ato nakita nga atong local income mga about 100 million. So karong panahon na sa suporta ninyo sa pagluyog ninyo niabot ni kabat na gapit 300 million ang atong local income. Triple ang atong pagtubo. Ato yung tambungan o duyugan kini atong selebrasyon aron nga ang atong katawan may balo kung usanay nahitabo sa atong syudad sa Panabo. Daghang salamat. Kauban si cameraman Genesis Catalunya, Eric Edis alang sa Infonet Balita. Libreng konsultasyon, tambal ug paibot sa ngipon alang sa katawhan. Gipahitabo atol sa araw ng Panabo. Aniya ang balita. Gikan pa sa barangay San Nicolas nga usa sa mga layong rural barangay sa sentro sa syudad sa Panabo. Wala gipalampas ni Mrs. Corlin Tonyo ang tsansa nga makalibre og check-up ug tambal alang sa iyang anak sa 13th araw ng Panabo Medical Dental Outreach dito sa ERF Gym sa Panabo Parks and Plaza. Unsa ba ang sakit sa imong bata, ma'am? Kaning allergy sa panit, sir. Kaning kanuka ang panit sa bata. Balo man po namong kapitan dito sa mga good. Muranda ko magpasalamat sa iya ha kay nagpahibalo gud siya nga nay kaayuhan maabot. Pag-abi-abi sa mga nurse o doktor sa inyo nga treatment. Okay lang. Maayo kay sila. Pag-abi-abi nila sa mga salamat kay ko sa ilaha. Andaw na tayo medical and dental outreach. Sa nga purpose nini, ma'am? Siyempre paghatag og mga medical treatment o dental services sa atong mga katawhan, katong labi na gitong mga pobre kayo. So ang among gina-cater karon katong mga poor piece o mga indigenous people or IPs. Ang mga doktor ug personahe sa City Health Office ug Panabo Emergency Clinic and Safe Birthing Facility ang nanguna sa paghatag og serbisyong medikal ug dental sa gatusan ka mga taga Panabo ug katawhan nga gikan pa sa mga silingang dapit. Among giimbitar diri mga private physicians sa mga hospitals nato ug clinics o mga municipal health officers sa Davao del Norte. Naa ang Tagum City, New Corelia, Carmen, Asuncion o ang atong provincial health office si Doktora Salva. Gisalmutan usab kini sa mga volunteer nga doktor gikan sa mga pribadong ospital ug klinik sa sulod ug gawas sa syudad. Return whatever God has given me, and I would like to show to everyone that God's love is abundant, that He touches people's heart,
to be able to give service to humanity, especially the poorest among the poor. Tungod sa iyang mga maayong buhat, si Doktora Anahaw nakadawat og pasidungog gikan sa lokal nga panggamhanan sa syudad niadtong tuig 2013. Kini ang outstanding panabawan category 1 isip medical doctor o volunteer. Gipasalig pud sa City Health Officer nga padayon gihapon ang pagtuyok-tuyok sa medical dental outreach team sa mga kabaranggayan aron maabot ang libreng serbisyong medikal sa mga katawha ng inahanglan. Kauban si cameraman Genesis Catalunya, Eric Etis alang sa Infonet Balita. Lumba sa bangka, nasaksihan sa kabaybayunan sa syudad. Sayronta ang report. Pahulay una sa pagpanakop isda ang mga mananagat sa barangay Kaganguhan, Panabo City kay miapil sila sa lumbanay sa bangkang ni motor sa Bangkarira 2014. Ang maong Bangkarira kabahin sa mga kalihukan sa ikawalo nga anibersaryo sa Panabo Mariculture Park nga dungan usab sa ika-13 nga araw ng Panabo. Kani nga Bangkarira gilahin nato ni sa mga previous nga Bangkarira kay katong una gaimbitar tag mga dayo, mga expert jud. Gihatagan og prioridad sa mga organizer ang mga rehistradong bangka sa maong Bangkarira. Para matagaan po og tsansa ang atong mga pisipok nga magiging kabahin sa atong selebrasyon. Nahimong racing area ang perimeter sa Fish Sanctuary sa Panabo City nga duol ra usab sa Panabo Mariculture Park. Ang mensahe ani mao nga ang mananagat makatuod og asa ang lugar nga dili panagatan mao na ang sulod sa core zone ug asa ang pwede bingwitan pampanagatan nga bingwit ang gamit mao na ang buffer zone. Sa unang karera nag-una si Likigan, sa ikaduhang karera ni kampiyon si Rone Alicaba ug gisundan ni Ryan Manlios. John Heraldo, Infonet Balita. Ikaunom nga Sayawan Festival atol sa araw ng Panabo, gipahigayon. Aniya ang balita. Swabe nga nilihukan. Kulbahinam nga mga stunts. Grandioso nga sinuotan. Maabtik ug bagsik nga eksibisyon sa mga talento. Kini ang kasinatian sa mga tumatambong sa tinuig nga indigay sa sayaw matag kasaulugan sa araw ng Panabo. Dance contest on the 13th araw ng Panabo, the 6th Sayawan Festival. Happy 13th araw Panabuans. Ikaunom na nato siya nung tuig. This is our 6th Sayawan Festival, but this is our second year pa na open ta within Davao Region. Unang gabi ini mao ang Sayawan Festival Hip Cramp Competition nga nagpakita sa mga abilidad sa mga kabataang lokal sa Panabo Close category. Mas taas nga level sa katakos ang gipakita aron makadaog sa open category. Diin nagbangga ang mga grupo nga nagagikan pa sa nagkalain-laing lugar sa Rehiyon 11. Since nagsugod nga to ang Davao Region Open, mas daghan ang nag-join sa atong Regional Open. No? Naatay 11 ka competing groups sa ato ang Regional Open sa atong hip-hop competition. Ang atoan namang Panabo Close, exclusive for Panabuans only, naatay 8 groups. So all of them, naay prizes. Walay ni uli na walay prize. Ang ikaduhang gabi, mao ang 6th Sayawan Festival Dance Sport Competition. Diin ang mga atleta nga nagikan sa syudad sa Panabo ug sa Davao Region nagpakitang gilas sa mga sayaw nga waltz. Paso doble.
Samba, Jive, Rumba, ug cha-cha-cha. When we talk of tourism, very proud kayo ang tourism. Wherein sayawan is just a part of activity nga dapat i-focus po sa tourism. Nga naman God, when we mean tourism, dili lang na tungod about kay business, dili na tungod balik kay trabaho. The very intention of tourism, I suppose, is that we can give entertainment. I wanted also, in behalf of the council, nga Panabo can be determined, identified as a training destination, maybe specifically for Davao del Norte in relation to dances. Si Darling Kuray nga usa ka awardee sa 2011 Outstanding Panabuan Category 2 tungod sa iyang kontribusyon sa kalambuan sa performing arts sa syudad. Mao ang artistic director sa festival Sugod Pagsugod Niini atong tuig 2008. Sunod sa unong katuig, malipayon ko nga ako ang ipadala sa Sayawan Festival. Sa una, nagsugod yung mga tulo ka contestant sa dance sports. Ang hip-hop may. Tapos karon, so far na ami 54 ka parisan. Tapos sa una po, duha lang ka kategory. And karon, 6 categories na siya. Nang hinaot ko nga hantod sa sunod nga tuig magkadugay magkadaghan para pod ang katong-atong mga taga-Panabo or labi na karon kay open na siya Davao Region para matagaan og inspirasyon ang taga-Panabo City magkadaghan o magkadaghan. Kay hopefully mahimo kini training ground sa dance sport dinhi sa Davao del Norte. Kauban si cameraman Genesis Catalunya, kini si Eric Etis alang sa Infonet Balita. Managlaing skills competition gipahigayon sa Panabo. Siron ta ang report. Nag-indigay sa creative hairstyle and makeup artistry ug bangos deboning ang mga entrante sa 8 araw ng Panabo Skills Competition nga gipasiugdahan sa Public Employment Service Office didto sa activity area sa usa ka mall ning syudad di pa lang dugay. Ang maong kompetisyon resulta sa mga livelihood training program sa City Mayor's Office nga giimplementar sa piso sa nagkadaiyang barangay ning syudad ug gihimong kompetisyon kini nga usa sa mga kalihukan sa araw ng Panabo. Karon lawan na tay gipahitabo nga skills competition sa duha ka category. Ang first category sang bangos deboning ug ang second category ang creative hairstyle and makeup. Katong ginakandak nato nga skills training sa mga nilabay nga mga panahon mao ni sila ang atong produkto. So karon mahimo ni siyang assessment nila atong tan-awon kung unsa na bagid sila kahanas pinaagi sa ilang skills nga nakatunan nila sa atong syudad. This has been a good innovation of Panabo. Akong i-congratulate in behalf of the whole TESDA Davao del Norte ang Peso Panabo office for having come up with this kind of competition kay not only nga interesting siya pero kitang tanan makarelate even if wala ta nag-undergo og kanang formal training, di ba? Even sa maong competition, nakita ni City Councilor Ronald ang kaimportante sa mga skills training program. So kaning skills training nato na kisuportahan sa atong local government dako kay ni matabang sa pag-angat sa panginabuhian. So hinaton ta na atong proposed city ordinance about sa skills training with the help of my colleagues in the 6th City Council ma-approve na by April.
Human sa maong competition, migula nga mananaog si Junard Balot sa hairstyle and makeup artistry ug si Vidalia Dulya usab sa bangos deboning. Ang duha puros nakadawat og 3,000 ka pesos. Kumusta yung pag-compete? First, cool ba, tapos na-prove na ako na kaya na ako. Misan daghan kag veteran diri ang makeup artist, pero sa help sa Ginoo, na-achieve na ako ang first prize. Kuan jud kayo sir, kulba jud kayo, asin kulba jud kayo. Nagpasalamat lang pud ko og dako nga ako day ang nakadaog aning deboning. John Heraldo, alang sa Infonet Balita. Mga barangay sa siyudad sa Panabo nagsangka sa dulang basketball. Sayron ta ang balita. Dili malilong ang pagkahilig sa mga taga-Panabo sa dula nga basketball sa 13th araw ng Panabo Inter-Barangay Basketball Tournament. So kini karon doon na ni tulo ka cluster atong ibuhat, ang South, North ug ang Poblasyon cluster, wherein each cluster dunay champion sa ilaha para pod na mapakita ang skills sa atong mga players dito sa South ug North, ang ilahang abilidad sa pagdula aron makatagas lag chance na doon na po'y champion dito sa ilahang area. Tungod kay kini mga championship games, napuno ang ARF gym sa mga basketball enthusiast, labi na sa mga nagsuporta sa matag barangay nga nagsangka alang sa kampyonato. Ang ato ang 40 ka barangay atong gi-divide into 3, so probably 13 barangays per cluster. So karon kani siya sa atong siyudad sa Panabo, ato yung ginapaningkamutan na i-enhance gyud ang skills sa itong mga kabatonan. Ilabi na diri sa sports kay mo ni ang isa sa paagi na mapalayo sila sa mga daotang bisyo. Kini karon nagpahigayon ta og basketball kasi or nakita nato na mga panabuan dunay daghang maayo modula o basketball. So potential kayo na mo improve pa. Apil ang mga konsihal sa syudad, nakigduyog sa katawhan sa pagsaksi sa dula sa kabarangayan. Nalipay taog dako nga ninana ang response sa ato ang mga katawhan diri sa Panabuan. So nalipay po ta nga nakikooperate ang ato ang mga batanon sa tibuok syudad. Kaning apil ani nga activities nga kung diin makita nato no og na pasigarbong ato mga batanon, love kayo ang sports nga basketball. Nasayod po ta na ang PBA dinhi sa ato ang syudad sa Panabo atong napatigayon atong mga niaging tuig. So karon grabe gyud ang pagkahiligon sa mga Panabuan sa basketball. Ug pinaagi ani ma-promote pa nato ang ato ang sports tourism, pinaagi aning pag suporta nato labi na dinhi sa basketball league, labi na dinhi pod sa ato mga kabarangayan. Sa South Barangay Cluster, gitabakan sa nagkampiyon nga Team Little Panay ang Team Kasilak sa score nga 78-59. Samtang sa North Cluster, nagtigi ang Barangay AO Florendo ug Barangay Malitbog sa kampyonato. Midaog ang Barangay AO Florendo sa score nga 68-62. Ug ang kulbahinam nga panagsangka tali sa Barangay New Pandan ug Barangay Gredo alang sa kampyonato sa Central Barangay Cluster. Champion ang Barangay New Pandan sa score nga 69-62. Kauban si cameraman Genesis Catalunya, Eric Etis alang sa Infonet Balita. Kapin 600 ka bangus gisugba atol sa anibersaryo sa Panabo Mariculture Park. Ani ang report ni Infonet, June Heraldo. Kapin 600 ka bangos ang gisugba ug gidalit sa mga nanambong sa culmination program sa usa ka semanang selebrasyon sa ika-8 nga anibersaryo sa Panabo Mariculture Park. Nagpunsisok mga buot makatilaw sa sinugbang bangus. Inubanan sa pinatos nga kanon, wa palabyan ni Manolito Corpus ang maong higayon. Nakabit-bit yun siya og sinugbang bangus. Pasalamat kay kong dako nga nadawat ako ng bangus nga lami kayo diri sa Panabo, diri sa Mariculture Park. Matod ni Mayor Cecil Busa, nga dako og nahatag nga kaayuhan sa Panabo City, labi na gyud sa Barangay Kaganguhan, ang Mariculture Park. Nakahatag ng employment sa atong katawhan din sa palibot nga barangay. Pagkakaroon na natay na hatag trabaho din mga about 600 ka mga tao ang nakatrabaho din. Isip presidente sa private investors, nagimi pananaw nga
ato yung suportahan ang mga unsay mga gihimo sa gobyerno para mulambo pa ni siya sama sa ato ang marketing. Unya ato sang gihangyo ang ato ang gobyerno sa labi na sa BIFAR nga butangan kita storage dinhi para ang isda ba nga inika harvest niya dili madaot. Tumikan sa pagtinabangay sa publiko ug pribadong sektor, milambo ang Panabo Mariculture Park. Jun Heraldo, Infonet, Balita. Mga opisyalis sa barangay nagsangka atol sa Firefighters Combat Challenge. Aniya ang akong report. Sa tibuok nasod, gideklara nga Fire Prevention Month ang Marso. Ug atol sa ika-13 nga araw ng Panabo, gipahigayon ang 7th Mayor Jose Silvosa Sr. Inter-Barangay Firefighters Combat Challenge dito sa Panabo Parks and Plaza. Gipadayon na to ang tradisyon nga sa matag araw ng Panabo, kasugmaran sa atong araw ng Panabo, isa ni sa mga makita nga kabibuhan sa atong lugar ang Combat Challenge. Kini ang ikapito nga tuig sa Mayor Jose L. Silvosa Sr. Firefighters Combat Challenge. Ug kining tuiga, adunay dakong kausaban ang mga sumasalmot niini ug mga dula niining Fire Olympics. Ang kalahian ng karon nga Combat Challenge, ang participants kani dili na mga industrial, karon ang atong participants mga barangay na ay buot ani ang among katuyuan ani pakusgan ang mga barangay para sa mahibalo sila sa mga angay buhaton pagdikay sa sunog o mahimo silang force multiplier sa amo ang aktibidad sa Bureau. 7 ka mga barangay ang mitubag niining hagit. Ang Barangay Dato Abdul, Kauswagan, A.O. Floyrendo, New Pandan, Gredo, San Francisco, ug Katwalan. Ang mga representante sa pinakalayo nga barangay gikan sa poblasyon, ang Barangay Katwalan, game kaayo maski hapit na naulahi ang ilang pag-abot. Nalit may ganina tungod sa kalayo sa among barangay nya ikaduha lisod pud ang among karsada tungod kay bag-o nga gigrader. Kana siguro siya maabot nato ngadto sa hapit 2 ka oras nga dagan sa atong sakyanan. Gikan sa sentro kay 36 kilometro kana gikan sa Panabo ngadto sa kong barangay. Matod sa kapitan, tungod sa kalayo sa maong barangay, maglisod ang bumbero gikan sa poblasyon nga hinanali makaabot kuno galing magresponde sa sunog. Kung makaabot man gani pero wahin ang tanan tungod sa kalayo. Mao na nga kinahanglan jud kung aduna atoy mga katawhan nga makamao sa pakig-away sa sunog. Tinguha sa Team Katwalan nga mudaog sa kompetisyon. Apan mas laom ang hinungdan nganong miapil sila sa maong challenge. Gusto sad mi nga makadaog. Pero ang nag-unag yun namo nga gusto namo nga makuha ang dakong kahibalo diha. Ang 7 ka koponan sa mga barangay may pailawom sa unom ka mga challenge nga. Wild Host alang sa 2 ka mga babayeng miyembro sa matag koponan. Fireman's Rescue. Ang kulbahinam nga pakig-away og kalayo sa Gated Y Connection. Rope climbing sa pisi nga 15 pie. Bucket relay og fire hose maneuver. Sa maong padula, nakuha sa Barangay Dato Abdul ang kampyonato. Ang uban nga koponan, malipayon gihapon nga nalingaw sila, nakapasingot og nasukod ang katakos sa kumbate kontra sunog. Samtang sa indigay sa mga muse nga mga mandudulang babae sa matag grupo, nasungkit sa Barangay Gredo ang Miss Combat Challenge 2014. Kauban si cameraman Genesis Catalunya, kini si Eric Etis alang sa Infonet Balita. Kining bahina hatod kaninyo sa Muslim Christian Solidarity for Peace Incorporated. MCS resina katuig nga nagkayusa sa padayong paghimo og mga hiniusang pagampo ug pag-inambitay uban sa miti sa pagtuo, gugma ug respeto alang sa gitunguhang kalinaw panaghiusa ug kalambuan sa syudad sa Panabo. Ug karon sa atong mahinungdanong pulong. Kinutlo gikan sa Salmo 65, versikulo 1
hangtod dos nga nag-ingon. Ang katawhan angay magdayeg kanimo didto sa Sion o Dios. Kinahanglan ihatag nila kanimo ang ilang gisaad. Kay mutubag ka man sa mga pag-ampo, ang tanang mga tao muduol kanimo. Mao kadto ang mga balita karong adlaw. Kauban ang kinatibuk-ang puwersa sa Panabo City Information Office sa pagpangulo ni Narciso Hadraque. Kini si Eric Etis. Daghang salamat sa inyong pakiguban. At ang isunod simana ang Infonet Balita 13th Araw ng Panabo Special Coverage Part 2. Atong hinumduman nga ang impormasyon ug kahibalo kinahanglang gamiton sa pagtabang sa isig katawo. God bless Panabo.